Ako si Maria at ito ang aking kwento. Ang sabi nila, nakakahawa daw ang kalungkutan at sakit. Kaya siguro siya umiiyak ngayon dahil nahahawa siya sa nakikita niyang lungkot at sakit sa mga mata ni Lance. Humawak siya sa ulo ng makaramdam ng sakit. Mag-asawa naman tayo, Lance. Bakit hindi mo ko magawang mahalin? Naririnig niya ang nagmamakaawang boses niya kay Lance. Umiiyak siya at nasasaktan. At parang totoo, nalalabong mga mata niya sa luha habang hawak ang kanyang ulo. Naririnig niya ang nag-aalalang tanong ni Lance. Ang pagbuhat nito sa kanya pero hindi niya magawang magsalita. Ang sakit ng ulo niya. Nang magmulat si Jasmine ng mata, unang tumambad sa kanya ang kisame ng kwarto niya. Akala niya ay sa hospital siya magigising dahil sa nangyari sa kanya kagabi. Naramdaman niyang may mainit na kamay na nakahawak sa kamay niya. Si Lance pala. Nakaupo ito sa upuan na katabi ng kama niya habang nakasubsob ang kalahati ng katawan sa kama niya. Namilog ang mata niya nang mapansin na nakasando lang ito. Ang ganda naman ng morning niya, muscle sagad at kagapuhan itong una niyang nakita. Napansin niya na may swero siya, ibig sabihin ay umalis si Lance at bumalik din para alagaan siya. Napangiti tuloy siya. Ang swerte niya naman dahil nagkaroon siya ng bigla ng personal doctor. Umupo siya tinitigan ng mukha nito. Ang tangos ng ilong ni Lance, bagay na bagay sa gwapo nitong mukha. Ang pula ng labi na alam niyang masarap kasi natikman na niya. Tapos ang ganda ng kilay, makapal, bagay sa singkit nitong mga mata. Ang swerte ng dati nitong asawa. Ang gwapo at caring ni Lance. Napaayos siya ng upo nang biglang dumilat si Lance. Good morning, how is your head? May kinuha ito pagbalik ay pinakinggan at sinuri siya nito gamit ang stethoscope. Madalas ka bang mawala ng malay kahit sa ibang bansa pa? Oo, Lance, kapag may mga naririnig lang o kapag may bigla ako nakakitang malabong alaala. Kaya nga ayaw ni mommy na bumalik pang alaala ko. Nag-aalala kasi siya na lagi ako nawawala ng malay. Kapag may naaalala o naririnig ako ng mga bagay na nakalimutan ko na. Sandali na tumahimik si Jasmine. May naalala kasi siya bago siya nawala ng malay. Maghihintay ba ako ng ganito katagal kung hindi kita mahal? Nang humarap si Lance kay Jasmine ay humitito ng mapait. I love you, Jasmine. Narealize ko yun pero huli ng lahat. Panaginip ba yun? Para kasing hindi. Lance, hindi ba may tinanong ako sa'yo kagabi? Sinagot mo ba? Hindi sumagot si Lance. Paano ko sabihin niyang oo? Baka mawala na naman si Jasmine ng malay. Nang tumayo si Jasmine ay pinigilan siya ni Lance. Okay na ako, Lance. Sanay na ako sa ganito. Saka may iniinom naman akong gamot. No, stay here. Marinit ang utos. Pero Lance, gusto kitang lutuan ng breakfast. Nahilot ni Lance ang sentido. Ang kulit mo, sinabi ko nang huwag kang makulit. Saan ka pupunta? Kunot ang noon na tanong ni Jasmine na naglakad si Lance palabas ng kwarto. I will cook for us. Sagot ni Lance. Magluluto si Lance? Teka, bakit parang hindi niya gustong idea na yon? Ewan ba niya, pakiramdam niya narinig niya na ito noon. Hindi nagtagal ay bumalik si Lance, may dala itong tray ng pagkain. Napangiwi si Jasmine nang makitang niluto nito. Lance, dapat nagpaluto ka na lang kay Manang, makakain ba to? Sunog na itlog, sunog na bacon at sunog na hotdog. Damn, namumulang tengang kinuha nitong tray sa kanya. I just wanted to prepare food for you. But I don't know how to cook properly. Kasalanan mo to, masyado mo akong inispoiled. Inispoiled? Ngay tanong ni Jasmine sa isip. Akin na nga yan, kakainin ko kasi sayang. No, magluluto na lang ako ng bago. Wag! Tarantang putol niya kay Lance, napangiwi siya. Ano kasi? Huwag mo nang pilitin na magluto, okay? Tumingin si Jasmine sa gatas na tinimpla ni Lance. Kinuha niyang tinapay at sinawsaw ito sa gatas. Ito na lang ang kakainin ko. Natigilan bigla si Jasmine. Napatingin siya kay Lance. Hindi niya alam kung bakit parang nagawa na niya ito noon. I remember I was the one who taught you how to do that. It seems like your mind hasn't forgotten. Just like before, you're still the Jasmine that I knew. Mukhang dami nating pinagsamahan, Lance. Ang dami mo kasing alam tungkol sa akin. Bago ka nag-asawa, mag-ex tayo, no? Biro ni Jasmine ay kinasamid ni Lance. Habang umiinom ng kape, kumain ka na lang, Jasmine. Baka magulat ka kapag nalaman mong totoo. Si Jasmine naman ang nasamid sa sinabi ni Lance. So ibig sabihin ay mag-ex nga sila? Naghiwalay sila at nag-asawa ng iba si Lance? Kaya siguro niya naririnig na nagmamakaawa siya kay Lance na mahalin siya. Patay ng asawa mo, di ba? Natigilan si Lance, binaba nitong hawak na tasa at tumingin lamang sa kanya. Pasensya ka na ha,
Hindi naman sa chismosa ako. Gusto ko lang namang malaman. Yes, she's dead. Namatay siya 4 years ago. Dapat pasaya siya kasi wala nang hadlang na magustuhan niya si Lance. Pero bakit parang nasasaktan siya? Even she left me 4 years ago, she's still here in my heart. Hindi siya nawala. Ngumiti si Lance kay Jasmine na ngayon nakaawang ang labi. Wala nang sakit o lungkot na naramdaman sa dibdib. Kanina lang ay malungkot pa siya at nasasaktan pero ngayon ay masaya siyang malaman na nasa puso pa rin pala ni Lance ang dating asawa. Kung naririnig ng asawa ko ngayon ang sasabihin ko, gusto kong malaman niya na ni minsan hindi siya nawala sa puso ko. Dapat magselo si Jasmine dahil mahal pa rin ni Lance ang dati nitong asawa. Pero nakapagtataka dahil wala siyang makapangselo sa kanyang puso. Kung naririnig ka ng asawa mo, sigurado ako na masaya siya kasi hindi mo siya kinalimutan, Lance. Ang swerte naman niya dahil hindi mo siya nagawang kalimutan kahit na matagal na siyang wala. Umiling si Lance habang diretsong nakatingin sa kanyang mga mata. You're wrong, Jasmine. Ako ang swerte sa kanya. Napakaswerte ko dahil kahit na sobrang dami kong kasalanan sa kanya, ipinili niya manatili sa tabi ko. At mahalin ako. She's an angel, Jasmine. Ang swerte ko sa kanya. Subalit hindi ko lang kagad nalaman yon. Pinitik ni Lance ang noo ni Jasmine. Kumain ka na. Baka ano pang masabi ko sa'yo at magulat ka. Magulat? Naku, hindi na siya magugulat kung sasabihin ni Lance na mag-ex silang dalawa. Hinawakan ni Jasmine ang labi. Naalala niya na magitan sa halikan sa kanilang dalawa ni Lance kagabi. Kailan kaya maulit yon? Hindi sinasadya na napatingin siya sa labi ni Lance. Sabay pa silang nasamid nang mapansin na pareho silang nakatingin sa labi ng isa't isa. Ibig sabihin, iniisip din ni Lance ang namagitan sa kanilang halik. Namumula na yumuko si Jasmine. Nakakahiya pero nakakakilig. Lance, bakit ganito kalakas ang epekto mo sa akin? Naitanong lang ni Jasmine sa isip. Pagkapasok pa lamang ni Sarina sa kanyang silid, agad siyang nagwala. Lahat ng kanyang makita at mahawakan ay kanyang sinira. Hindi to maaari. Hindi ako makakapayag na mapunta sa walang lahat ng pinaghirapan ko. Pag-uwi niya, pumuslit siya paalis ng bahay nang hindi nalalaman ng kanyang ina. Naghintay siya sa kanyang kapatid sa labas ng bahay nito. Umuwi ito ngunit agad ding umalis. Nang sundan ito ni Sarina, nalaman niya bumalik ito sa mansyon ng mga Crawford. Bumalik to para kay Jasmine. Nag-alab ang mga mata ni Sarina sa sobrang galit. Kinuha niyang larawan nila Lance at Jasmine at galit na galit niya itong pinunit. Pagsisisihan mong bumalik ka sa buhay namin ni Kuya Lance. Pagsisisihan mo to, Jasmine. Nang makarinig ng katok si Sarina sa pinto, umayos siya ng tayo. Pinulot niya ang punit ng mga larawan sa binulsa. Anak, bakit magulong silid mo? Ano nangyari? Nag-aalala ang tanong ni Marvin sa anak. Nakarinig ako ng ingay mula sa ibaba. May problema ka ba, anak? Humihikbing yumakap sa kanyang ina si Sarina. Alam niya kung gaano kalambot ang kanyang ina, kaya naman umarte siya. Arte na alam ni Sarina na kapanipaniwala sa kanyang ina. Mommy, si Kuya Lance, feeling ko hanggang ngayon ay galit pa rin siya sa akin at sinisisi niya pa rin ako hanggang ngayon. Dahil naghiwalay sila ni Jasmine. Humiwalay si Marvin sa anak, pinahid ng ginang ang luha nito sa muka. Anak, paano mo nasabi ang bagay na yan? Hindi galit sa yung kuya mo, okay? Kung hindi siya galit, bakit hindi niya tayo binibisita dito? Hindi niya kayo naharap, mommy. Kapag dinadala ko siya sa ospital, palagi niya akong pinapalayas na parang hindi niya ako kapatid. Pinapahiya niya ako, mommy. Ayaw na niya sa akin. Intindihin mo na lang ang kuya mo, Sarina. Marami siyang trabaho at responsibilidad sa ospital kaya ganun. Hindi na kayo mga bata, anak. May kanya-kanya na kayong buhay ngayon. Malambing na yumakap si Sarina sa mommy niya. Mommy, bakit hindi mo pilitin si Kuya Lance nung bumalik dito sa bahay? Kaya lang naman siya humiwalay sa atin dahil nag-asawa siya. Pero hindi na niya kailangan ngayon na humiwalay sa atin dahil hiwalay na sila ni Jasmine. Mommy, please, mommy. Pilitin mo bumalik si Kuya Lance dito sa bahay. Alam ko naman na miss mo na rin si Kuya Lance, mommy. Akala ni Sarina iuubra ang kanyang mga drama, subalit mali siya. Kaya lalo namang naggitgit ang loob niya. Sarina, gaano ko man kamis ang kuya mo, hindi ko siya pwedeng manduhan na bumalik dito. He was old enough to make a decision for himself. Kinuha ni Marvin ang kamay ni Sarina, masayotong pinisin ng ginang. Hindi ba't nasabi mo sa akin na may lalaki kang nagugustuhan at matagal nang minamahal? Bakit hindi mo na lang siya ipakilala sa amin ng kuya mo? Nang sa ganun, imakilatis namin siya kung nababagay ba siya sa'yo. You're 28 anak. Kung gusto mo nang lumagay sa tahimik ay hindi ako tututol. Kuya mang kamao na iniwas ni Sarina ang tingin. Paano siya mag-aasawa kung hindi pa rin niya nakukuha ang lalaking gusto? 4 na taon niyang sinubukang gumawa ng paraan para makuha ang atensyon ni Lance pero hindi siya nagtagumpay. Simula nang mawala si Jasmine ay malaki ang pinagbago nito. Hindi na itong kapatid na minamahal siya at inaalala. Laging malamig ito at parang ibang tao na. Tumulong luha ni Sarina. Nasasaktan siya sa pambabaliwala ng Kuya Lance niya.
at namumuhi siya kay Jasmine. Natigilan si Marvin na mapansin ang pagbabago ng ekspresyon ng kanyang anak na si Sarina. Makikita niya ang sakit at galit sa maganda nitong mukha. Hindi sanay ang ginang na makitang ganito ang anak dahil sanay ito na nakangiti at masiyahin. Sa palagay ni Marvin ay talagang dinamdam nito ang pag-iwas ni Lance. Ngunit para kanin ito nagagalit. Galit ba to kay Lance dahil sa pag-iwas nito? Naitanong na lang ng ginang sa isip. Sarina, huwag kang magalit sa kuya mo. Siguro'y masakit pa rin sa kanyang ginawa mo noon. Intindihin mo na lang siya. Hayaan mo, kakausapin ko siya. Tungkol sa bagay na yan. Salamat po, Mami. Nang yumakap sa kanyang ina, gumuhit ang ngiti sa labi ni Sarina. Nakaisip siya ng paraan kung paano mapapabalik ang Kuya Lance niya. Nang makalabas ang mami niya, kinuha ni Sarina ang cellphone at may tinawagan. Hello, pwede ba tayong magkita? Tanong ni Sarina sa kausap, ngumising lalaki sa kabilang linya. Naamoy kaagad ng lalaking malaking pera na hatid ng kausap kaya sumagot kaagad ng lalaki. Oo, saan ba? Kumunot ang noon ni Marvin na makitang anak, walang bakas na umiyak ito kanina. Mukha itong masaya. Napangiti ang ginang, bilang ina masaya siyang makitang hindi na ito malungkot ngayon. Nakabawi agad ito sa tampo sa kapatid. Ganitong-ganito ang kanyang mga anak, lalo na si Sarina. Mapagmahal at masiyahin. Mukhang maganda ng mood mo ngayon anak. Makikipagkita ka ba sa nobyo mo? Imbis na sagutin ng ina, ngumiti lamang si Sarina sa mommy niya. Saglit na napag-isip si Marvin bago napagtanong muli. Mukhang nakatanggap ka ng bagong project. Akala ko ba itutuon mong oras mo sa lalaking mahal mo? Naku, curious tuloy ako kung sino bang lalaking sinasabi mo. Mommy, nakaisip na kasi ako ng paraan kung paano ko mapapabalik si Kuya Lance sa bahay na to. Nawalang ngiti ni Marvin, bumuntong hindi nga ito bago nagsalita upang pagsabihan ng anak. Sarina, makinig ka. Hindi mo pwedeng ipilit ang bagay na gusto mo. Pinag-usapan na natin ito. Hindi ba? Ngumiti lamang si Sarina sa ina. Alam ko, Mommy, kaya nga umisip ako ng paraan para bumalik si Kuya Lance sa bahay nang hindi siya pinipilit. Sige po, Mommy, aalis na po ako. Umalik na muna to sa ginang bago umalis. Napapailing na lamang na sinundan ng tingin ni Marvin ang anak. Talagang mahal na mahal nito ang kuya nito kaya gagawin nito ang lahat para makasama si Lance at mapabalik dito. Nakakalungkot lang dahil mukhang hindi naintindihan ni Sarina na tumatanda na sila at nagkakaroon ng sariling buhay. Pagkasakay sa kotse, nawalang ngiti ni Sarina sa labi. Kung tinulungan mo lang sana ako, Mommy, hindi na sana aabot sa ganito. Hindi bali ang mahalaga babalik na si Kuya Lance sa bahay pagkatapos ang ipapagawa ko. Hindi na ako mapipigilan ng kahit na sino para magawa ang plano ko. Kinuha ni Sarina ang kanyang wallet mula dito nilabas niya ang larawan nilang dalawa ng kuya niya. Konting panahon na lang at makukuha na kita, Kuya Lance. Wala ka nang kawala sa akin kapag nangyari yon. Wala nang magagawang mapagmamahalan niyo ni Jasmine. Ani at saka parang baliw na tumawa. Pinarada ni Sarina ang sasakyan. Pagkababae pumasok ito sa makipot na eskinita. Sumalubong ang mabaho at nakakasulasok na amoy kaya napatakip siya ng ilong. Si Sarina ang babae niyan, hindi ba? Aba, totoo nga ang balita na inampun daw yan ng mayaman na doktor. Kapag siniswerte ka nga naman Aba, hindi swerte sa magulang pero sinuwerte naman sa umampon. Tumayong mga nagsusugal na matatanda at lumapit dito. Hoy Sarina, natatandaan mo pa ba kami? Si Tio. Tanong ni Sarina imbis na sagutin ang tanong ng matanda. Aba, ang bastos mo makipag-usap sa matanda. Napahintong matandang babae sa pagsasalita ng mahinang sampalinto ng pera ni Sarina sa muka. Nawala ang pagkainis ng matanda, ngumisito habang hawak ang pera. Ang tiyo mong barumbado? Aba, naroon sa sabungan. Teka, akala ko ba hindi na kayo babalik ng kapatid mo dito? Bumalik sa ate dito? Kunot ang noon na tanong ni Sarina sa matanda. Nangakong kapatid niya na hindi na babalik dito. Nakapagtataka na bumalik pa to. Aba, oo, bumalik dito ang ate mo. Umiiyak nga mukhang ginugulo siya ng tito mo para humingi ng pera. Sandali, hindi pa nga ako tapos magsalita Ang bastos talaga ng batang to Yumaman lang akala mo na kusino. Hindi pinansin ni Sarina ng matanda. Dumiretso to sa maliit na bahay na tinutuluyan ng tiyuhin. Buwisit na matandang yun. Alam namang nag-uusap sila ngayon pero nagsabong pa. Diring-diring na tinulak ni Sarina ang pintuan. Tumambad ang mabaho at makalat na gamit sa loob. Nagkalat ang basyo ng alak sa paligid kaya hindi umaasenso ang tiyuhin niya dahil walang pagbabago. Sugarol pa rin ito at lasinggero. Inis na si Sarina dahil inabot niya siya ng 2 oras. Sa paghihintay sa balit, wala pa rin ito. Buwisit na buhay to palagi na lang talo. Rinig ni Sarina ang mura ng kanyang tiyuhin. Nang makita ng lalaking pamangkin, ngumiti ito ng malaki. Kahit natalo, tiyak na may pera kaagad na parating. Bakit ang tagal mo? Alam mo na halos 2 oras na ako dito. Ngumisi lang ang matandang lalaki at binaliwalang init ng ulo ng pamangkin. Nakuha pa nito magtanong. Relax ka lang, Sarina. Ang init agad ng ulo natin Anong gusto mo? Kape or juice? Bumuga ng hangin si Sarina sa sobrang inis. Kung hindi lang niya kailangan ng lalaking ito'y,
Hindi siya pupunta dito. Hindi ako nandito para magkape o mag-juice kasama ka, Tiyo. Ang gusto kong gawin mo kaagad sa lalong madaling panahon ang inuutos ko sa'yo. Tumayo ang matandang lalaki, lumingalingat sa paligid bago isinara ang pinto. Huwag mo sabihin sa akin na may ipapatumba ka na naman. Tumalim ang mga mata ni Sarina, kaya napakamot sa kilay ang lalaki. Huwag na magalit, Sarina. Aba, sino mag-aakalang mabubuhay pang babaeng yun? Mukhang may sapusa yata ang taong yun. Tatawa-tawa pa to. Naglabas si Sarina ng pera at binato sa matanda. Teka, bakit ito lang? Ang kapal rin ng mukha mo, no? Pagkatapos mong pumalpak 4 years ago, gusto mo na malaking bayad. Binawas ko na sa bayad ko ngayon ang kapalpakan mo. Kung hindi ka sana pumalpak, edi sana buwan-buwan ka may pera sa akin ngayon. Tumayong matanda at sinipang upuan. Galit na tumingin to kay Sarina. Wala kang utang na loob ah. Baka nakakalimutan mo. Pinalabas ko sa ospital na wala ka ng kamag-anak kaya ka naampon ng doktor na. Pinutulagan ni Sarina sinasabi ng matanda. Hindi mo pinalabas na wala akong kamag-anak. Sinabi mo lang yun para mawalan ka ng responsibilidad. At wala ka ng panagutan sa amin ng ate ko. Saka wag kang umakto na parang may utang na loob pa ako sa'yo. Inisihan to ni Sarina. Baka nakakalimutan mo ako naglabas sa'yo sa kulungan at nagbabayad ng utang mo kada buwan. Kung wala ako, matagal ka nang pinapatay ng mga pinagkakautangan mo. Ah! Pistikang bata ka. Magpasalamat ka dahil nakikinabang ako sa'yo kung hindi matagal na katang tinodas. Napangisi si Sarina kaya hindi siya takot na harapin ang tiyuhin dahil pareho silang nakikinabang sa isa't isa. Wala akong kakilala ngayon na baon sa utang at willing mamatay kaya kung may ipapatumba ka, hindi natin mapapalabas na aksidenteng mangyayari. Kung gusto mo ko nagagawa, sino bang papatayin? Yung babae pa rin ba? Wala akong balak magpapatay, Tiyo, dahil pumalpak ng inutusan mo. Magiging kaduda-duda na kung maulit pang ginawa nyo. Binigay ni Sarina ang picture sa matanda. Magdagdag ka ng mga kasama. Gusto kong dukutin yung babaeng yan. Dalhin niyo siya sa malayo, sa lugar na hindi siya matatagpuan ng kahit na sino. Huwag kang mag-alala dahil tutulungan ko kayo mapadali ang pagkidnap sa kanya. Naglabas si Sarina ng makapal na sobre mula sa kanyang bag. Nilapag niya sa mesa ang sobre naglalaman ng malaking halaga. Kapag nagawa mo ng pulido ang gusto ko, makakatanggap ka ng tripleng halaga nito. Tuwang-tuwang kinuha ng tiyuhin ni Sarina ang sobre. Nilabas niya ang lilibuhin at para tong baliw na inamoy-amoy ang salapi. Kaya tayo nagkakasundo kasi pareho tayong halangang bituka. Manang-mana ka sa amin ng tatay at nanay mo. Magkapamilya nga tayong dalawa. Sa meryosong mukha ni Sarina. Tiyo, may isa pa akong bilin sa'yo. Kapag ginulo mo pa si ate, ititigil ko sustento ko sa'yo. Natahimik tong saglit. Anak ng, oo sige, basta dagdagan mo perang ibinibigay mo. Sandali, sino bang pinapadukot mo? Kinuha ng lalaki ang picture na inabot ni Sarina at tinignan ng nasa larawan. Malakas itong napamura na makita kung sinong pinapadukot ng pamangkin. Siya ang dudukutin ko? Sigurado ka ba? Nang makita ng matandang lalaking ngiti sa labi ni Sarina ay nangilabot to. Mas demonyo ka pa sa aming babae ka. Hindi makapaniwalang bulalas nito, ngumiti lamang si Sarina. Demonya na kung demonya, ang mahalaga ay makuha niya ng lalaking gusto niya. Kailan mo balak ipadukot ang babaeng to? Kumuha si Sarina na stick ng sigarilyo. Pagkatapos itong sindihan ay binuga niya ang usok nito. Bago nakangiting sumagot, hintay mong tawag ko. Siya nga pala, ang kapatid mo, wala ka bang balak alisin siya sa pamilyang yon? Aba, mukhang kawawa siya doon. Mayaman ka naman na, pwede mo na siyang makuha. Ngumiti ang matanda. Tutulungan kita, kaso lang alam mong hindi libre ang serbisyo ko. Inikutan ito ng mata ni Sarina. Hindi ako tanga para kunin siya doon. Pinag-iinitan na nga ako ng stepsister niya dahil magkapatid kami. Madadagdag pa ako ng problema. Ayaw kong pating ama niya mapag-initan ako. Tumayo na si Sarina pagkaraan ng ilang sandali. Aalis na ako, Tiyo. Huwag mong kalimutan ang bilin ko. Hindi kayo kikilos nang walang tawag ko. Maliwanag ba? Nakangising inamoy na muna ng lalaking pera bago sumagot. Aba, oo naman. Madali akong kausap. Malaki ang itinanilisa ni Sarina ang lugar. Napaka-importante talaga ng pera sa buhay. Dahil marami itong nagagawa, kaya nitong paggalawin ang lahat, maging ang tao. Namulat siya sa hirap, isang kahig isang tuka ang magulang niya. Wala na ngang makain, sugarol at manginginom pati ang magulang niya. Kaya naman imbis na malungkot si Sarina na mawalang mga to, masaya pa siya. Kahit 5 taon lang siya noon itandang-tanda pa niya kung paano siya gumiti nang malamang patay ng mga to. Masaya siya dahil hindi na niya mararanasan ang pananakit ng magulang niya. Hindi na mararanasan ng kapatid na masaktan kahit na 2 buwan pa lang ito. Oo, may kapatid siya, pero hindi to anak ng ama niya, kundi anak ito ng nanay niya sa ibang lalaki. Nabuntis to ng iba na magtrabaho to sa bar. Nangampunin siya ng mommy Marvin niya
Ang balak naman niya talaga ay maging mabuting anak na ikaka-proud nito balang araw. Pero sinira ni Jasmine ang lahat ng plano niya, lahat ng pangarap niya napunta kay Jasmine. Magandang buhay, mabuting pamilya, mabuting magulang, pangarap na kapatid na handa kang ipagtanggol sa lahat. At si Lance, ang lalaking mahal niya. Bakit nakamit ni Jasmine ang lahat ng gusto niya? Sa tuwing kaarawan nito ay nakukuha nitong lahat. Magandang regalo, magandang damit, magandang sapatos. Inggit na inggit siya dahil mabutit mahal na mahal to ng lahat na nakapaligid dito. Samantalang siya ayaw sa kanya ng lahat. Akala ng Kuya Lance niya, hindi niya alam na kaya ito magpapakasal sa iba para umalis si Jasmine ng bansa at ituloy ang pag-aaral nito sa ibang bansa. Halos malukot ang picture na hawak ni Sarina nang maalala ang plano ng kapatid niya. Nagkaroon to ng usapan at si Marian na peking magpapakasal para makuha nilang pareho ang gusto ng isa't isa. Si Marian para makuha ang mana nito at si Lance para umalis si Jasmine ng bansa at hindi ito maghabol. Ang tingin kasi ni Lance kay Jasmine ay parang nakababatang kapatid at kaibigan lang. At syempre hindi siya papayag na matupad ni Jasmine ang pangarap nito na maging abogado at patuloy na gumandang tingin ng Kuya Lance niya dito. Kaya nakaisip si Sarina ng plano. Habang tinutupad niyang pangarap niya sa ibang bansa, matataling Kuya Lance niya kay Jasmine nang may puot sa puso. Oo, yun ang plano niya. Kesa mapunta ang Kuya Lance niya sa iba, hinayaan niyang makasal to kay Jasmine. Alam naman niya na mapupuot ang Kuya Lance niya dito dahil sa planong ginawa niya. At hindi nga siya nagkamali. Pagbalik niya, nakita niya kung paano si Jasmine kinapuotan ng kapatid niya. Lalo pa itong nagalit kay Jasmine dahil sa mga drama niya. Perpekto na sana ang plano niya, ang kaso hindi bumibitaw si Jasmine sa pagsasama nito at ni Lance. Para itong linta kung kumapit. Nakakabwisit ang pagiging desperada nito. Kaya naman nakaisip siya ng plano na mapapadali ang lahat. Inutusan niyang tiyuhin niya na ipapatay ito pero mukhang tamang tiyuhin niya na may sa pusang babaeng yon dahil hanggang ngayon ay buhay pa to. At nagkapeste-peste ng lahat dahil mukhang mahal na ng Kuya Lance niyang babaeng yon. Bigla din tong nagbago simula nang mawala si Jasmine. Minsan naiisip niya na baka may alam ito sa ginawa niya pero malabo. Imposibleng malaman itong ginawa niya dahil wala namang ibang nakakaalam noon kung hindi siya lang at si Jasmine. Alam niya na hindi din ito paniniwalaan ng kuya kahit na magsumbong pa to. Dahil ang tingin na dito ni Lance ay sinungaling to. Perpekto na sana ang plano kung hindi lang sana buntis si Jasmine. Napaniwala na niya ang Kuya Lance niya na may lalaking asawa nito pero dahil nalaman ni Lance na siya talagang ama ng batay na pornadang palabas niya. Peste kang bata ka, mabuti na lang at nawala ka kung hindi dadagdag ka pa lang sa problema ko. Sabi noon ni Sarina nang malaman niyang namatay ang batang nasa sinapupunan ni Jasmine. Hindi pwedeng magkaanak si Lance sa iba dahil sa kanya lang ito. Lahat ng kay Jasmine aagawin niya at sisirain niya at kukunin niya ang pinakamahalaga dito at walang iba yun kung hindi si Lance. Hinalikan ni Sarina ang picture nila ni Lance at nakangiting tinignan to. I love you, Kuya Lance. Balang araw magkakasama tayong dalawa na walang hadlang. Aniya bago pinasibad ang sasakyan palayo sa lugar. Huminto si Sarina sa isang restaurant, nag-order siya ng mga health foods na gusto ng kapatid niya. Pakihanda sana ng maayos sa mga pagkain na order ko at gusto ko sana'y mukhang lutong bahay lang. Dadalhin niya mga ito kay Lance at sasabihin na siya ang nagluto. Pagdating sa hospital ay dumiretso si Sarina sa opisina ng Kuya Lance niya pero napahintutot sa pagkatok nang makita si Jasmine. Anong ginagawa ng babaeng ito dito? Uminit ang ulo ni Sarina nang makita na may dalang lunchbox. Si Jasmine mukhang para to sa Kuya Lance niya. Nakakainis talagang babaeng ito, masyadong mapapel. Ngumiti si Sarina kay Jasmine. Jasmine, ikaw pala, para ba kay Kuya Lance ang dala mo? Tanong niya kahit alam niya ang sagot. Kasi kung kay Kuya Lance yan, iuwi mo na lang, dinalhan ko na kasi ng pagkain ng kuya ko. Kaya hindi na niya kailangan ng mga pagkain na dala mo. So porket sinabi mo na dapat sundin ko sinabi mo? Ginaya ni Jasmine ng ngiting nakapaskil sa labi ni Sarina. Bago siya muling nagsalita, sino ka para paalisin ako dito? Natigilan si Sarina sandali, ngunit pinanatili nitong ngiti sa labi. Jasmine, bakit ganyan ka magsalita? May nagawa ba ako hindi maganda sa'yo? Inosente at naiyak na tanong pa ni Sarina. Nagulat si Sarina nang umisi bigla si Jasmine sa kanya. Alam mo Sarina, kapanipaniwalang kadramahan mo eh. Ang kaso lang gasgas na yan. Nakita ko na kung paano ka kumilos o gumalaw. Hindi mo na ako maloloko. Nang makita ni Jasmine kung paano nawala ang ngiti sa labi ni Sarina at lumaki ang ngiti niya. Ayan, ganyan nga. Ilabas mo tunay na ugali mo Sarina. Hindi kasi bagay sa mukha mo maging santita. Nakakasuka. Gigil na gigil si Sarina. Subalit, nakuha nitong magpigil na huwag sugurin si Jasmine. Anong mangyayari ngayon may pinaplano na naman si Sarina kay Jasmine? Magawa kaya niya ito? At anong gagawin ni Lance kapag nalamang si Sarina ang dahilan ng pagkamatay ng anak nila ni Jasmine?
Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.